Sara, humarap ka! Duwag ka ba? Pumunta ka dito sa Kongreso para mapakontempt kita. Oh, yan ang tila sinasabi nito si Tamba, mga kababayan. Matapos sabihin ni Sara na hindi siya pupunta dyan sa Kongreso. At ang tanging kinasasama ng loob nito ay yung binababoy ng mga buhaya ang mga tauhan nito. Pero para dito kay Tamba, dapat daw humarap si VP Sara doon sa mga buhaya niya. Panoorin niyo po, mga kababayan, ha? Nakadetaining ngayon ang Chief of Eto na nga, mga kababayan, ang primary reason bakit hindi pinapapunta ni VP Sara Duterte kanyang mga tauhan dyan sa Kongreso dahil iko-contempt kahit wala pong kasalanan, mga kababayan. Sasabihin nilang, nagsisinungaling. As if sila ang may alam na katotohanan lahat, mga kababayan, ano? Pero nililinaw ni VP Sara Duterte, hindi niya pinipigilan ang kanyang mga tauhan na pumunta dyan sa Kongreso. Nasa sa kanila na daw iyon, mga kababayan. Ni Vice President Sara Duterte matapos i-cite in contempt dahil umano sa... Ang nag-cite in contempt ay yung mortal na kalaban ni VP Inday. Ang convicted criminal na si Francisca Castro. Pakikialam sa trabaho ng Kamara at sa pag-iwas sa mga tanong. Sa pagsasabi ng bise na nadadamay na umano ang kanyang mga tauhan dahil umano sa politika, hinamon siya. Correct! Ano ba ang topic nila talaga dyan, mga kababayan? Diba, tungkol sa confidential fund. Si Sara lang ba ang may confidential fund? Ang pinakamalaking may confidential fund ay si Bangag. Etong mga gobernador, mga mayor, at malamang maging ang ilang mga kongresista, mga kababayan. Bakit nakafocus na ka VP Sara? Halata masyado, diba? Speaker Martin Romualdez na siya mismo ang humarap sa komite. Si Tamba, mga kababayan, nagamon. Humarap ka dito, Sara. Ganyan. At sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang confidential funds. Yan ang purpose ni Tambalusdos, mga kababayan. Siraan si Sara habang maaga. Kagaya ni Binay. At pagkatapos ng mga panira nila kay Sara, magpapasurvey agad. Tapos ilalabas agad ng Octa Research, mga kababayan. Mas mataas na ang trust rating ni Tambaluslos kaysa kay VP Sara Duterte. Mia! Nakatutok si Ian Cruz. Dahil umano sa undue interference o labis na pakikialam sa trabaho ng Kamara. Nagalit sila, mga kababayan, dahil sinabihan nitong si Madam na trabaho na yan ng COA. Dapat hindi kasi nag-o-audit itong mga kongresista. Dahil trabaho yan ng COA. Pinakontempt. Contempt ng House Committee on Good Government and Accountability ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Ito ay dahil sa pagsulat niya sa Commission on Audit na wag sundin na subpina ng Kamara para isumite ang mga audit report nito tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President. Yan ang sinabi ni dating Pangulong Duterte. Na kung ipapadisclose mo etong confidential fund, dyan mismo in front of the camera na nakakapanood ang buong mundo, ay you are breaking the law. You are asking me to break the law. Mayroon naman pong mga ahensya talaga, mga kababayan, na gumukilatis dyan sa confidential fund, at yan ang COA. Bakit hindi na lang nila hayaan dyan sa COA at hihingi sila ng report kung mayroon talagang anomalya later on? Ngayon, mga kababayan, wala pa ang resolution dun sa COA. Nag-aantay pa nga ng response kay VP Sara Duterte. Tapos gusto nang i-overtake ng mga buhaya, mga kababayan, ang trabaho ng COA dahil gusto madaliin. I'm sorry, Attorney Lopez, no? Dahil ikaw yung nakapirma dito. Eto pa, eto unang dapat makulong, no? Convicted na yan, Nakalaya pa rin, mga kababayan, tatakbo pang senador. And according to our rule, one of the reasons on nagaling-galingan, no? Si Francine, mga kababayan. Undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho. Kaya ayaw papuntahin ni Sara ang mga tauhan niya dyan dahil ikukulong. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. Si Lopez. Tapos yun pa, mga kababayan, doon sa puntong iyon, hihingi sana ng motion. Ito si Lopez, tapos wala na, hindi na pinakinggan. Second demotion, okay, pack
pak, ganyan agad, na martilyo. Humiling na may konsidera ang pagbawi sa contempt order laban sa kanya. For the record, Tapos na nakapag-second demotion. it was just Denied! Kulong pa rin. respectful request to the Commission on Audit. There was no intention, Your Honor, to Interference demand daw. from them or to order Request letter, interference ba yan? them or to commandeer them into something that they did not want to do. Humingi na ng paumanhin si Lopez pero nanatili ang contempt citation dahil sa pag-iwas raw nito sa mga tanong. Nakadetek Eto mga buhayang ito mga kababayan, eto ang dapat i-audit kapag hindi na singag-ngag ang presidente. ngayon si Lopez sa House Detention Center. Sa isang pahayag, sinabi ng OVP na humiling si Lopez na wag na silang mag-issue ng statement kaugnay ng kanyang pagkakadetine. Hindi dumalo sa pagdinig ang 4 pang opisyal ng OVP O yan, contempt din yan. na pinasubina ng komite para sagutin ang mga tanong ukol sa mga kahina-hinala umunong acknowledgement receipts na isinumite ng OVP at Department Dito sa piatos-piatos na naman mga kababayan. Natural, confidential fund yan eh. Dalhin niya yan sa COA. Yung mga walang alam ito mga of buhaya Education sa mga kababayan. COA tungkol sa paggugol sa confidential funds. Ang sabi ni Duterte, ang pinakamalaking hamon na hinaharap niya ngayon ay ang pagdamay raw sa kanyang mga tauhan sa panggigipit sa kanya ng mga kalaban sa politika. Maluoy ko tungod kay, as I said, ako politiko man ko, mga politiko, gubaon maginaimong pangalan because there's a race, no? So, para maka Uy, wag niyong paypayan si Sara. Baka i-issue na naman si Sara niyan na ano. Mayroong mga alila. Tingnan niyo, may nagpapaypay sa likod. Ilahan kakompetensya sa politika. Sa isang panayam, Eto na, number 1 na buhaya mga kababayan. sinabi ni Speaker Martin Romualdez na sa halip na kanyang mga tauhan, dapat Ang laki ng tiyan, vice no? mismo ang humarap sa komite at magpaliwanag tungkol sa Pag ganyan-ganyan pang itsura, dapat magpaliwanag ka, umarap ka, Sara. Kulang na lang, sabihin niya, wag kang duwag. gamit ng kanyang confidential funds. Ikaw, naglustay ka ng bilyones sa isang araw lang mga kababayan sa pamigay-migay ng ayuda. As if sa kanya, no? Pati DSWD, ito ang nakikialam ng trabaho ng may trabaho. Trabaho ng DSWD. Kinuha na rin niya para, syempre, parang ipalabas sa akin yan, o galing sa akin yan, mga hampas lupa, 5,000, palakpak. Dahil pa si Willie Rebillami. At mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya Sarap batuka, no? siya lang yata may alam so kung ano nangyari. Nguso! Siya lang yata may alam so Ang reporter, nakatingin sa'yo, kung ano nangyari sa mga pondo kaya dapat siya lang mag-explica kung ano yung bigay sa mga officials ng Bakit hindi mo ipatawag si Ngag-Ngag na mayroon din niyang confidential fund? Tungkol doon sa confidential fund ang kanilang tinatalakay mga kababayan. Si Sara lang ba? Kayo, mayroon din kayo siguro. Kaya halata masyado mga kababayan na nanggigipit lang. president. Siya na lang Si Sara pa, pinagbintangan nilang nagnakaw mga kababayan. Diyos mio, Diyos mio, Diyos mio. Kung gusto magnakaw ng mga Duterte, they all have that chance. Nung panahong presidente pa si Digong. Ngayon pa talaga na pwedeng ma-audit. Diyos mio. Itong mga buhaya, kasi mga kababayan, sila ang may ginagawang anomalya siguro. Pinagbintangan si Sara na nagtatrabaho lang na maayos. yun na lang po. Ano masasabi niyo dito mga kababayan na nagyabang na itong si Tamba at parang sinabi pang huwag kang duwag, Sara. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.